Patuloy ang Kamara sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino Boji D. III sa pagplansya ng panukalang budget ng bansa. Kaugnay niyan ay nanawagan ng liderato ng mababang kapulungan ng extension para repasuhin at linisin pa ang ilang mga isyu. Ang detalye ay ihatid ni Earl Tobias live mula sa Batasang Pambansa. Earl. Princess, para matiyak na on track ang pagpasa ng panukalang 6.793 trillion pesos national budget para sa 2026, target ng Kamara na isalang sa period of amendments at maipasa sa ikalawang pagbasa ang panukalang budget ngayong linggo. Kaugnay niyan, personal na rin dumulog ang liderato ng Kamara sa Senado para sa isang araw na extension at pag-adjourn ng sesyon sa Lunes, October 13, sa halip na ang inisyal na nakalagay sa legislative calendar na October 10. Paliwanag ni Senate President Tito Soto, yan ang naging hakbang dahil hindi tulad dati, hindi isa-certify as urgent ng Pangulo ang proposed 2026 national budget para tiyak na hindi ito mamadaliing maipasa. They sent me a notice, and that is prescribed in the Constitution, na kapag merong nag-adjourn na isang house, kailangan merong 3 days notice yung isa kung siya ay mag-a-adjourn ng maaga or mag-a-adjourn ng delay. The maximum allowed is 3 days. That's the reason that they will adjourn on the 13th, but we will adjourn on the 10th. Sa sesyon naman ng Kamara kahapon, idiniin ng karamihan sa miyembro ng House Minority na tututukan nila sa period of amendments ang dapat na pag-zero out o tuluyang pagtanggal ng unprogrammed appropriations. Paninindigan ni ML Party List Representative Laila de Lima, malinaw naman kasing naaabuso yan sa pagsisingit ng budget. Gaya lang ng naunang sinabi ni Senate President Soto kung kaya't susubukan din nila sa Senado ang pagtatanggal ng anumang unprogrammed funds. Na kung pwede, sana alisin na lang yan. O kung hindi maiwasan, na kailangan talaga na magkaroon din, at least be very restrictive about it. Malimit lang sa ilan-ilan lang na items, malimit lang sa ilan-ilan lang na agency. Pero kung pwede sana, zero na lang, wala na talaga, kasi pwede naman magkaroon ng supplemental budget. Princess, paliwanag na rin noon ni House Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon, hindi naman dapat sa unprogrammed appropriations na kalinya ang pagpapatayo ng bagong infrastructure projects. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.